Good morning guys, it's 9:47 na ng umaga rito. Kaalis lang ng mga bisita ko, nakakalungkot. Alam mo yung laging maingay yung bahay for 1 week. Tapos umalis sila dito. Kakaalis lang. Hinatid ko lang sa labas. Nakakalungkot kasi tahimik na naman yung bahay. Bakit ako sa inyo? Diba? Nakakalungkot. May pizza po. Alam mo yun, yung laging masaya yung bahay kasi laging may tao. Tapos ngayon, nalulungkot ako. Kalat ng room ng kids mo. Nakakalungkot. Alam mo yung feeling na yun, yung mag-isa ka na naman. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, no? Yung si Danny, umuwi na rin. Kasi nalulungkot yun pagka ako lang. Kasi nga ako, hindi ako masyadong naglalaro sa kanya. Kasi nga, di ba, ano pa kasi si Danny, parang bagets-bagets pa eh. Ako masyado kung hindi na ako nakikipaglaro sa, alam mo yun. Naglalaro lang kami ni Daddy pagka nandito na si Paper. Pero pag ako lang tsaka si Danny, hindi kami naglalaro. Kung nakakalungkong, hindi ko alam yung gagawin kung... Tutulala na naman ako maghapon dito. Sabi niyakap ako ng nanay niya, sabi niya, bait-bait ko daw, ganyan-ganyan. Lagi daw ako naglilinis ng bahay, lagi daw ako nagluluto pa sa kanila. Sabi ko, nagpaalam din ako, sabi ko, be safe, thank you. Kasi minsan nagluluto rin siya. Natutuwa ako. Alam mo yung feeling na yun, eto lagi ko na, yung nararamdaman to. Kahit nandun ako sa bahay namin, sa Philippines. Kasi, di ba nga nakatira ako sa condo. Sana all. Minsan ako lang mag-isa doon. Minsan pinapapunta ko yung mga pamangkin ko para maingay yung bahay. Tapos pagka umuwi na yung mga pamangkin ko, parang ang lungkot-lungkot na. Alam mo yun, may pasok na sila bukas, ganyan-ganyan. Uwi na sila doon sa kanila. Although kahit malapit lang, no? Kasi nakatira sila sa Cainta. Ako sa Pasig. Ano mo yung feeling na Basta, ang hirap. Parang, lagi kang pinupunit. Parang ganun. Laging pinupunit. Hindi ko ma-describe eh. Basta alam mo yung maingay yung bahay mo. Tapos, biglang tumahimik. Alam mo yung parang, huni ng ibon ng naririnig mo. Hindi na yung mga salita nila, tawanan nila. Nakakalungkot lang kasi, sana one day talaga magkaroon kami ng maraming anak. Baka may magsisiyo ko yun. Gusto ko kasi yung bahay masaya. Kasi masayahin person ako eh. So gusto ko ang bahay masaya kahit na makalat, 'di ba? At least nilinisin mo lang naman. Pero pagka kasi mag-isa ka lang, malungkot talaga, hindi mo kaya magpatawa mag-isa. Buti na lang talaga nagbablog ako. Kasi kung hindi ako nagbablog, naku baka mamaya umiiyak ako sa kama. Alam mo yun? Kasi Paper pumasok na. Nakakalungkot. Pero hindi pa ako nag-almusal. Mamaya, magpa-fasting ako ngayon. Kasi si Paper uuwi ng 11:30 daw. So alas 10 na. 1.5 hours na lang. Antayin ko. Nandito na siya. So, sabihin ko lang yung feeling ko na lungkot pala mag-isa. Kaya dun sa mga taong nanonood ng vlog, yung ang lang nila is yung manood ng mga vlog, ganyan-ganyan, ay lang libangan nila. Tapos, mag-isa lang sila sa bahay. Minsan, yung mga magulang nyo, kapatid nyo na mag-isa, minsan dalaw-dalawin nyo kasi hindi naman araw-araw na masaya sila mag-isa, Yung advice ba na minsan dalaw-dalawin yung kapatid nyo, mga anak nyo, or mga magulang nyo na kahit na mag-isa.
Kasi hindi mo alam yung experience ng mag-isa. Naku, nakakabaliw. Alam niyo yun? Kaya ano eh, kaya naiintindihan ko yung mga taong ang nagpapasaya lang is yung mga vlog, di ba? Na pinapanood nila sa YouTube, di ba? Nakakaano lang kasi may mga ganun talagang tao na nakaka-experience ng anxiety ba? Anxiety ba yun pagka mag-isa ka? Basta may feeling na ganun na alam mo yung tenga mo nabibingi na lang sa sobrang tahimik. May ganun ako minsan na experience na nabibingi na lang ako sa sobrang tahimik ng paligid ko. Ganun na experience ko nung nakatira ko dun sa condo. Yung wala kang marinig na kahit halakhak, wala kang marinig na kahit isang chismis, di ba? Alam mo yung mabibingi ka talaga. Tapos ngayon na-experience ko ulit, para akong nalungkot agad. Kaya nga nag-vlog ako agad, bit. Na lang ako, nakakalungkot. Kasi ang saya pa naman ng mga kapatid niya. Yung lagi nagkukwentuhan, lagi nagtatawanan, tapos laging may, alam mo yun, laging, si Paper, lagi naman inaano yung, kinukwento yung mga bata pa sila, yung, ayun nga, yung bata daw siya, para siyang engineer, sinisira daw niya yung mga laruan ng kapatid niya, tapos i-build niya ulit. Pero hindi niya na alam kung paano sira, ibalik, diba? Kaya nabubuisit yung mga kapatid niya sa kanya. Naano lang ako, ganito pala yung feeling talaga, na-experience ko na naman. Ayoko na nga experience to eh. Yung, maririnig mo na lang yung huni ng ibon sa labas, yung buka ng AC, alam mo yun? Sa mga nanonood dyan na ang tanging nagpapasaya lang at ang libangan lang is yung mga vlog. Diba? Naiintindihan ko po kayo. Naramdaman ko rin yan. Diba? Makakalungkot lang. Pero minsan kasi may mga ibang tao, wini-wish na sana nasa tahimik akong lugar, ang ingay-ingay dito. Diba? Kasi doon sa dati kong tinirahan sa Santa Ana, masaya naman doon. May maingay din, lagi kang doon, wala ka namang maririnig ng huni ng ibon. Doon, lahat ng kapitbahay maingay. Yung, ng tricycle, yung, ng manok, yung mga aso. Yun, yung mga kapitbahay mo, naglalakad, maririnig mo yun. Kasi nga yung pintuan mo, at saka yung bintana mo, lang yun eh, iskinita lang yun eh. Ayun naman, hindi ka makakarinig ng mga ganito. Pero ngayon nakakarinig na ako. Pero masaya naman doon, yung tumira ako doon. Masaya, kasi marami akong kaibigan. Ayun lang ang hindi ka makaka-experience ng depression na sobrang tahimik. Pero makaka-experience ka ng depression dahil sa chismis. Totoo yan. Ko yan. Na-experience ko yan. Hindi ka nga maka-experience ng depression, pero ang ma-experience mo yung depression sa chismis. Dahil chismis ka. Ayan ang depression naman. Pagka tumira ka naman doon. Kaya minsan hindi ko maano kung saan ba talaga magandang tumira or Depende na lang siguro sa gusto mo. Kasi ako okay ako sa kahit sa maliit na bahay, malaking bahay. Kaya lang kasi ang napagtanto ko nung tumira nga ako rito, malungkot nga. Yung, alam mo yun, mag-isa ka lang. Wala kang kaibigan, wala kang Ang meron ka lang is yung anak niya, tsaka yung partner mo. Ayun ka lang, meron ka lang gano'n. Pero tahimik ang buhay mo. Pero pagka nakatira ka naman sa maraming tao, city ba, magaganon. Masaya naman, kaya lang maingay. Yun lang ang mo. Ayun lang ang, tsaka minsan maraming gulo eh. Maraming kaaway. Ayun lang talaga ang mo. Pero dito, tahimik. Kaya minsan naiisip ko, ano ba talaga, saan ba naguguluhan ako? Saan ba talaga magandang tumira, ganyan. Ayoko naman tumira ng kasama yung mga kapatid ko kasi pag sinama mo yun, naku, feeling ko, lagi kayong mag-aaway. Ganun kasi yun sa mga magkakapatid. Pagka magkakasama kayo sa isang bubong, lagi kayong mag-aaway niyan. Walang time na hindi kayo mag-aaway. Yung alam mo yung,
ganito yung ulam nila, hindi tayo binigyan. Alam mo yung ganon? Yung nagmamatsyag ba? Yung parang ano, ay, hindi tayo binigyan ng ano, hindi ko rin bibigyan yan, ganyan, ganyan. Kahit na yung ulam mo is kakurumpot lang, alam mo yung nagtitipid ka ng ulam, kasi tinatabi mo nga para kinabukasan may ulam kayo. Eh yung, di ba may kapatid ka, hindi mo rin naman matitiis na bigyan, di ba? O hindi, di ba? O sabihin na natin bigyan, kasi kapatid mo, di ba, bibigyan mo. Kaya lang kasi yung budget mo magkukulang, di ba? Lalo na't kung may mga anak yun, hindi naman pwede yung kapatid mo lang ang bigyan mo. Siyempre may asawa yun at saka mga anak mo. Siyempre bibigyan mo rin yun, di ba? So kaya dapat talaga sa pamilya, pagka nag-asawa ka, bubukod ka talaga, hindi yung titira ka sa isang bubong kasama ang kapatid mo. Hindi naman pwede yung ganun kasi lagi kayo mag-aaway. Wala talaga sa libro na pagka nag-asawa ka, nag-stay ka sa isang bubong kasama mga kapatid mo, mga magulang mo, wala talaga sa isang libro na hindi kayo mag-aaway. Mag-aaway at mag-aaway kayo niyan. Kasi syempre, magtitinginan yan, mag-iinggitan yan, di ba? Ganun yun. Hindi naman sabi na magdadamot ka sa mga kapatid mo, hindi ganun. Kaya nga, iniisip ko na ayoko talagang tumira kasama mga kapatid. Kasi ayoko naman mag-away kami ng kapatid ko, di ba? Okay na yung malayo kami. At least pag nagkikita kami, mahal namin lang isa't isa, di ba? Minsan lang tayo magkita. Minsan lang din kita malibre, ganyan. Minsan lang, di ba? Minsan lang tayo mag-usap, ganyan. At least napalagaan natin yung isa't isa. Hindi yung lagi tayo nagkikita, nayayamot na ako. Nayayamot na ako sa'yo, ganyan, ganyan. Yung lagi na tayo nag-aaway, no? Ganun po talaga yun. So, ayoko talagang tumira kasama yung, kahit na yung magulang ko. Ayoko kasi yung magulang ko nangingialam sa relasyon. Magulang din ang partner ko. Ayoko nang ganyan. Nangingialam. Ganun po ako. Kaya, alam mo, ang bait talaga ni God na, dati wala talaga to sa plano ko. Alam mo yun, nandun pa ako sa stage ng hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi ito, kwento ko sa inyo guys yung ko kasi, yung, tag dito, yung 2020, hindi ko pa na-meet yung aking asawa. Nung time na yun, di ba pandemic, nung time na meron akong work, work from home sa BPO company. So, bahay lang ako, ganyan. Pero bago yun, meron akong long-term relationship. Nag-live-in din kami sa nanay niya. So, pinatira kami ng nanay niya doon sa bahay nila, diba? Kahit pa paano konting tulong, ganyan. Sabi ko, kumuha ng bahay kasi nga, alam mo yun, yung parang gusto mo magkaroon ng pamilya, gusto mo matuto sa buhay, huwag ka sumandal sa magulang, diba? Ayun yung yung sense of ayun yung knowledge ko na mag-aasawa ka. Lalo na, di ba, nag-live-in na kayo ng 1 to 2 years, mga ganyan. Ba't hindi pa kumuha ng sarili or mangupahan ng iba? Kaysa doon ka nag-i-stay sa magulang mo. O sabihin na nakakatulong magulang mo. Pero hindi mo nakikita, yung sarili mo, hindi mo tinutulungan. Kumbaga lagi ka nakasandal. So, hindi mo na gagawa yung talagang responsibility ng pagiging, diba? Pagiging future father. Parang gano'n, diba? Kasi diba sa akin sa sa mindset ko lang. Kasi pagka ikaw lalaki ka, ikaw dapat ang magiging leader sa relasyon, hindi ang babae. Ayun ang akin. Ang ending kasi parang ako yung lagi nagpaplano. Ayoko ng ganun. Ayoko yung ako yung lagi nagpaplano kasi gusto ko, susundin ko lang ang magiging asawa ko. Yung alam mo yung tipong, kasi ganun ang yung nakita ko sa magulang ko ganun siya. Ganun yung nanay ko sa tatay ko So, dapat ako maging ganun din, di ba? Yung lagi mo susundin yung asawa mo, lagi mong asikasuhin, tapos yung babae nasa bahay lang. Ayun yung ko, yung pananaw ko. Kasi ang ending, hindi siya nagtatrabaho. Ako ang nagtatrabaho. So, ang ending, parang ako yung bumubuhay sa kanya.
So, ayoko nang ganun. So, anong nangyari? Nag-cheat siya. Nagkaroon siya ng trabaho, nag-cheat. O, hindi ko na inano. Hindi ko na, alam mo hindi ko na inagaw. Yung parang, sige, sa'yo na yung problema ko. Parang ganun. Diba? Hindi ko na inano. Pinagsuggest ko na lang. So, nagdasal ako. Lumipat ako ng sariling, nagrent ako ng sarili ko, mag-isa lang ako, yung mga magulang ko nagtatrabaho, yung tatay ko nasa probinsya. Tapos, ang ending, nag-search ako sa YouTube, how to move on route ng ganyan. Siyempre ako siyempre masakit pa kasi first time magmasaktan. Tapos, ang tagal-tagal nyo. Akala mo siya na, pero hindi pala. Diba? Parang tinuturuan ka pa lang ni God na paano tumayo mag-isa. Parang ganun. Nag-search ako sa YouTube. May napanood ako na yung babae nga nagwe-vlog. Mag-download daw ng dating site para daw maaliw. Or may makausap daw ako. Hindi daw laging namumukmok, ganyan-ganyan. Tinry ko naman. Yung unang nag-chat sa akin, mga Arabo. Sabi niya, show me what you have. Sabi ko, show me, punyeta ka. And time na yun, hindi pa ako marunong mag-intindi ng English. Yung mga basic English lang ang naalam ko. Show me, ek daw, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay puta, black. Binlock ko, mga ganyan, black ka sa akin, mga ganyan. Hanggang sa dumami na nung dating site ko sa cellphone. Ang dami ko din-download. Kasi nga yung mga iba, may mga bayan kasi. Yung mga iba, parang puro Arabo, mga nagchat-chat sa akin. Ayoko ng Arabo. Ayoko ng Arabo. Basta, ayoko talaga. Hindi naman sa hate yung Arabo pero may mga Arabo talaga na mababait din. May mga itsura. Tsaka, alam mo yun, yung pananaw ng mga Arabo, talagang may mga talaga. Hindi mo masabi kasi iba-iba naman ang Arabo, hindi naman lahat. Basta hindi ko lang talaga prepare. Ayoko lang talaga, ganon. Kasi one time may nag-chat sa aking Arabo, may nag-send siya ng ek-ek niya. Sabi ko, ay, ganito pala itsura ng ek-ek niya. Binlock ko, hindi ko nandidiri ako. Alam mo yun, yung hindi kayo close, tas nag-send siya ng agad-agad ng ganun. Ang palagay mo sa akin, bakla? Diba? Uy, may mga ibang bakla na hindi ganun ng habol Siyempre, may mga ibang bakla rin naman na professional, diba? Tapos, ayun, dumami na yung mga, dating site ko sa cellphone. Minsan, naguguluhan na ako yung mga kausap ko doon, naguguluhan na ako. Tapos pagka tinatanong yung Facebook ko, sinasabi ko, nag-chat sa Facebook ko. Pero ngayon pinag-a-unfriend ko na kasi nga, pangit ng tignan, syempre may asawa ka na, di ba? Alis ka na doon sa situation level na yun, di ba? So pagka may asawa ka na, alisin mo na yun. Pagka may relasyon ka na, alisin mo na yung ganong marami kang friends. Tapos nag-unfriend ako. Ang mga tinira ko lang yung mga relatives ko, magulang ko, mga ko. Ayun lang mga tinira ko. Tapos, ito na. Dumami na nga yung hanggang sa natagpuan ko yung Date in Asia. Yung Date in Asia, libre lang yon. Kung gusto nyong mag-download, dun ko kasi siya nakilala, yung aking asawa ngayon. So, tumagal ako sa Dating Asia ng 5 months. Diba, matagal-tagal din. Yung time na yon parang nabili yata ng ibang company yung aming account. So, ang ending, binayaran kami ng aming account para yung tawag doon, separation pay. Kasi wala na kaming work, tinanggal na nga. Kasi nabili nga ng ibang account, yung account namin. So, binayaran kami. Ang ending dahil, paubos na yung pera ko. Kasi nga nag-birthday ako nung 23 years old ako noon. Naalala ko. Nag-birthday ako noon. Naghanda ako. Kasi minsan lang ako maghanda sa birthday ko. Ang ending, paubos na yung pera ko. Sabi ko kay God, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung time na yon, wala na akong trabaho. Mag-iisang buwan na. Bayad ng bills, bayad ng ganyan-ganyan, bahay, pagkain, ganyan. Siguro mga 2 months na yata yun. 2 months na
magti 3 months na wala akong trabaho. Naglilinis lang ako ng kuko. Tapos sabi ko, God, paano ba to? Hindi ko alam kung kung paano ko babayaran yung bahay namin. Yung bahay ko nung tinitira noon is 4,000. 4,000 ba yun? Oo, tama. 4,000, isang ano lang siya, parang studio type, na parang kasing laki ng kusina namin. Ganun lang. Tapos meron siyang kusina, CR. Nakikita niyo yung old video ko, pinaka-old video ko na naglilinis. Ayun yung bahay ko noon, 4,000 na, na monthly. Tapos bukod pa yung kuryente at saka tubig. Tapos, ayun nga, sabi ko, God, hindi ko alam kung paano kong gagawin. Kasi ayoko manghingi sa nanay ko eh. Kasi, di ba nga, papakita ko sa kanya na kaya kong magbuhay mag-isa. Yung alam mo yun, yung hindi ko kailangan ng humingi. Kahit, hindi naman ako sa ma-pride. Kaya lang kasi, ayoko manghingi sa nanay ko. Gusto ko yung nagkukusa yung nanay ko, bigyan ako ng ayoko nung pasanin ako ng nanay ko. Ayun ba yun, Pero minsan, pagka wala akong ulam, pumunta ako, doon ako sa nanay ko. Doon ako minsan kumakain. Kasi nanay ko, stayin siya sa pagiging katulong. Katulong ang nanay ko, hindi ko kinakahiya, di ba? So, ayun na. Ayoko nga manghingi doon kasi si mama may diabetes. So, yung boss niya ang sustento doon sa kanyang insulin. Di ba? So, ayun na nga. Nung paubos na, magdo-November na yun. Magpapasko pa man din, wala akong pera. Magdo-November na, sabi ko, God, paano ba to? Hindi ko alam. Siguro yun, November 13, naalala ko, November 13, 2020, Friday the 13. Parang ganon. Alala ko yan. Yan yung time na talagang pumunta ako sa church para magdasal na hindi ko alam kung paano ko babayaran sa katapusan yung bahay ko, yung bills ko, hindi ko alam. Parang, alam mo yun, yung pasuko ka na, yung iiyak mo na lang. Basta, hindi ko alam talaga kung paano. Kasi kahit maglinis ako, hindi ko mababayaran yung bahay. Nung time na yun, hindi pa masyadong kalakasan ng linis kasi nga, ang kalakasan ko maglinis is pagka malapit na magpasko at New Year, ayan, marami akong linilinisan niya. Lahat ng aking kapitbahay nagpapalinis sa akin. Ayun, pumunta ako sa church, naalala ko. Tapos ngayon nga, nanghingi ako ng tulong, kung ano bang gagawin ko, hindi ko alam kung paano ko babayaran yung bahay ko sa katapusan. Tapos pagka-uwi ko, may nag-chat. Pagka-uwi ko, may nag-chat sa akin. Nga sa paper. Nag-chat siya sa dating site. Sabi ko kasi, dun sa tagline, minsan kasi yung tagline, ang sa mga foreign, nagbabasa sila ng mga tagline dun. Sabi ko sa tagline, I'm happy outside, but inside it's not. So, send siya ng message sa akin. Sabi niya, don't be sad. Life has a lot to offer. Parang ganyan. Kumbaga sabi niya sa akin, wag daw akong maging sad. Ang buhay, maraming dahilan para sumaya. Parang ganun. Kayo na Basta ganun yung ko. Sabi ko, yes, I know. Sabi niya, you are same like me. Sabi niya sa akin. Sabi niya, masaya daw siya sa panglabas, pero sa panloob, hindi daw. Sabi ko, tinanong ko. Sabi ko, bakit? Bakit? Ganyan-ganyan. Nagkwentuhan na kami. So, tinanong niya yung FB ko. Ay, hindi niya ako tinanong ng FB. Una, sabi ko, pwede ba kita maging kaibigan? Kasi gusto ko nga siyang kakilalanin muna. Hindi yung asawahin agad, diba? Gusto ko muna siyang kilalanin. Sa kanya pala, iba pala yung yung vision niya. Pagka gusto mo daw siyang kilalanin, gusto niya yung may chance siyang maging boyfriend mo. Yun yung sabi niya sa akin. Sabi niya, papayag lang ako kung may chance ako sa'yo. Parang ganun. Sabi ko, tignan ko. Pakipot muna tayo. Pakipot muna, syempre, diba?
sabi ko, chat mo ko kasi ayoko dito sa dating site. Ayoko doon lagi. Kasi hindi naman ako mahilig sa dating site. Kumbaga nagde-dating site lang ako talaga pagka bago matulog, pag wala talaga akong ginagawa. Yung boring na boring ba. Tapos nag-chat siya sa akin, ayun na nga, yung chat siya sa akin sa Facebook. Sa dami ng dating site na naka-install sa cellphone ko. Alam mo nangyari? Nag-chat siya, sabi ko, sino ka? Kasi hindi, sabi ko, who you? So, sabi niya, I'm the guy from dating site. Sabi ko, what dating site? Sabi ko, kasi iba yung pangalan niya sa Date in Asia Iba yung pangalan niya sa Facebook. So, hindi ko alam kung sino siya doon. Tsaka yung picture niya, hindi niya sinushow doon sa sa Facebook nga. Kasi hindi siya mahilig sa Facebook. So, ang ending, ayun na, nag-uusap na kami. Alam mo, nakilala ko siya, November 14. Tignan mo, ang bilis, no? Ay, hindi. Naalala ko. Naalala ko ngayon yung, doon ko nga naisip yung problema ko nung November 13, Friday the 13, 2020. Pumunta ako kinabukasan sa church. That's 14. Pagka uwi ko sa bahay, dun siya nag-chat. Ang bilis, no? Kasi si God, ang bilis niya talaga. Ewan ko, ang galing talaga ng Panginoon. Kaya lagi akong, hindi ko inaano si God na, ba't ganito ginawa mo sa buhay ko? Yung parang hindi ko siya sinisisi kasi alam ko sa sa sarili ko na lahat may dahilan kung bakit nararanasan mo yung mga yan. 'Di ba? Kaya ako, dumating ako sa stage na, alam mo yung pasuko na, yung wala na, giba ka na, yung parang hindi ka na makakabangon pa, yung parang ganun. Tapos yung pagpapabangon ka, yung pabaksak ka na, biglang dumating yung hinihiling mo. Alam mo yun, yung, basta hindi ko ma-experience, basta ay laging na, kaya ako ayoko sumuko. Pero pag wala nang dahilan para baksak na ako, wala na akong chance na para umangat pa, yung hindi na ako makakapag saka bibiglain ka ni God ng, ewan ko, basta ganun ng ko hindi ko ma-explain ng maayos, pero sana maintindihan nyo ko, no? Tapos ayun na nga, bigla siyang dumating. Tapos nag-usap kami for 2 days. Sa pag-uusap namin for 2 days na yun, sa Facebook, sa Messenger. Na-inlove ang papi mo, na-inlove. Nagandahan nga daw siya sa smile ko, ganyan. Sabi ko, tsaka na smile ko, huy, ang dami na napapangitan sa akin eh. Siya naman, gandang-ganda. Sabi ko, sabi niya daw, masayahin daw ako kasi simula daw nung nakausap niya ako, parang unti-unting nag-glow up yung buhay niya. Yung parang kakamba ng kulay. Sabi niya sa akin. Tapos sabi niya, one time, sinabi ko, nag-joke, basta parang joke in a way. Sabi ko na wag kang babalik sa dating site. Sabi ko wag kang kakausap sa sa mga ibang babae. Kasi parang, alam mo yun, yung nagustuhan mo na siya. Kasi nga, di ba, konti-konti nagkakagusto na kayo, lagi na kayo nag-uusap. For 2 days, nagustuhan ko agad siya, dahil. Kasi nakita, alam mo yung, ang daming nag-chat sa'yo na puro bastos. Tapos siya, ibang-iba. Alam mo yun, yung hindi siya nang hihingi ng ganyan-ganyan na picture na sexy photo, yung mga ganyan-ganyan, kahit alam niya sa sarili mo na, ay, ang ganda ng katawan nito. Ay, sexy nito. Hindi siya nanghihingi ng ganyan, ng mga picture-picture. Ewan ko bakit Ewan ko ba. Kaya sabi ko sa sarili ko, ay, iba tong lalaking to, kakaiba. Kasi hindi siya yung same na lalaki na mga nakakausap ko na ang libog, mga ganyan. So, nagustuhan ko siya kasi kakaiba siya. Tsaka parang pinakilala niya sa akin yung mga anak niya. Yun nga yun. Si Danny, noong time na yun, si Danny 6 years old. Ngayon kasi si Danny 10 years old na. So si Danny, 6 years old siya noong time na yun. Nakausap ko si Danny. Parang nirereto pa niya yung tatay niya sa akin. Parang mag-date kayo, ganyan-ganyan. My dad is really good person. Parang ganyan-ganyan. Parang ba yung binibigay niya sa akin yung tatay niya para
maging masaya yung tatay niya, maging happy family nga, ganyan. Si Honey kasi, nung time na yun, medyo nagdadalaga na. So, parang hindi ko na siya nakakausap. Tulad ngayon, dalaga na siya, may boyfriend na, di ba? So, bihira na lang pumunta rito si Honey, tsaka makapag-hangout sa amin. Pagka nag-hangout lang kami ni Honey, pagka sabay-sabay na kaming kumakain. Yun lang yun. Tapos, ayun na nga, nung 15, tapos 16 kinabukasan, dun na, sabi niya sa akin, kung ayaw mo ko pumunta sa dating site, delete ko na raw yung dating site ko dun. So, ang ending, dinilit ko agad-agad, para tas in-screenshot ko, na sinend ko sa kanya na, ayan, dinilit ko na. Tapos, sabi niya sa akin, dinilit na rin niya yung kanya. In-screenshot niya rin. Sabi niya, iba daw ako. Bakit daw sinishare ko lahat ng ko. Sabi ko, gusto ko kasi magkaroon tayo ng honest na sa umpisa. Yun yung gusto ko. Yung parang, kasi hindi na nga perfect yung past relationship ko. Hindi na rin hindi perfect yung past relationship. Bakit pa tayo gagawa ng, alam mo yun, yung kakaumpisahan ng lamat ba? So, ang inano ko, umpisahan natin sa pagiging honest, 'di ba? Kasi wala namang relasyon na nagtatagal lang hindi ka honest sa kanya, 'di ba? So, ayun na, sinabi ko lahat ng aking problema, sinabi ko lahat ng aking isipin, yung mga yung mga buhay ko, ganyan, pinakita ko yung bahay ko. Shinare ko, ito yung bahay ko, ito yung lupahan ko, ito yung banyo namin, ganyan. Sabi niya, why your toilet is very small? Kasi yung toilet lang namin nun is, alam mo yun, yung toilet, pang anuhan lang talaga, tapos konting space para maligo. Alam mo yun? Tapos, sabi niya sa akin, sure ka ba dyan sa ganyan. Yung time na yun. Sabi ko, masaya naman ako rito. Tsaka may mga kaibigan ako rito na minsan dumadalaw sa akin, ganyan. Kasi ang dami kong kaibigan nga doon sa dati namin tinirahan. Kasi doon ako lumaki dati. Ayun na nga, sabi niya, naawa daw siya sa akin. Tapos one time, pagising ko nung tinanong niya ako, are we officially together? Parang ganyan. Parang tayo na ba? Parang ganun. Sabi ko, sige, kasi, alam mo yun, parang, hindi ko masabing pero sinabi ko, sige, kasi gusto kita, mahal na rin kita. Parang, alam mo yun. Tapos, November 16 yun. Tapos sabi niya sa akin, tinanong niya sa akin, what's your food? Sabi niya. Sabi ko, I'm on a diet. Kahit payat na payat ako nung time na yun. Sabi ko, I'm on a diet. Sabi niya, ha? Your diet? You're so skinny. Sabi niya sa akin. Sabi ko, kahit hindi naman ako nandadiet, hindi, sabi ko talaga na, wala, I don't have food yet. I need to clean first. Kasi minsan, naglilinis muna ako ng kuko. Tapos yung mga kinita ko sa paglilinis ng kuko, doon ako bumibili ng pagkain ko. Diba? Ayun na yun ang yung story ko nung bago ko siya nakilala. Tapos nung kailan ba siya nagpadala? Unang padala niya, November 24, 2020. Nagulat ako dahil nagpadala siya sa akin sa Western Union. Sabi niya sa akin, I feel sorry for you. Sabi niya, you go to Western Union and get this, kind of money. Sabi ko, ha? Why is the money? I don't need your, kasi yung time na yun, meron pa akong mga 500, 1,000, mga ganun, sa wallet. Yung kumbaga parang enough para, kasi diba mura lang naman ang bilhin, tsaka mag-isa lang ako ng time na yun. So, kada isang araw, ang magagastos ko lang is 100 isang araw. So, meron pa akong pera. Kasi unang-una, ayokong isipin niya na ginawa ko siya dahil nga doon sa pera. Di ba? Ayoko na naiisip niya yun. Kasi may mga iba kasing foreigner. At saka mga ibang Pilipina. Hindi naman tayo lahat, di ba? Hindi naman tayo lahat pare-parehas.
may naaano ko sa Rapi Tulfo, ganyan-ganyan. Napapanood ko yan, yung maraming foreigner na nagre-reklamo nga dahil nga yung napangasawa nila or ano, ganito nga, masyadong maluho, ganyan-ganyan. So, ayokong mangyari yun sa relasyon namin kasi una sa lahat, hindi ko talaga siya ni nagustuhan dahil sa pera. At saka, ewan ko, basta nagustuhan ko lang talaga siya dahil nga mabait. At saka may itsura rin, di ba? Naano lang ako. Tapos nung time na yun, padala siya. Sabi ko, bakit ang laki? Bakit ang laki? Sabi niya, eto enough na to para magbayad daw ako ng bahay. Saktong-sakto, pabayaran na ng bahay nung katapusan. Padala siya 24. So, ilang araw na lang bayaran na ng bahay. Nagpadala siya. Nung nakuha ko yung pera, alam mo magkano binayad ko sa siguro 2 months, 3 months binayad ko. Doon sa sa landlord ko. Binayad ko yun. Para wala na akong isipin next month, di ba? So, binayad ko, tapos nag-grocery kami. Nag-grocery ako sa Pure Gold. Dami ko naging grocery. Siyempre, gin-grocery ko na lahat ng pang-ilang araw, di ba? Tapos, pinakita ko sa kanya yung resibo, yung mga ganyan-ganyan. So, sabi ko, tag dito? Ayoko isipin mo na, baka mamaya isipin mo na ginagamit lang kita para manghingi ng mga pera. Kasi may mga ibang foreigner na iniisip yan. 'Di ba? May mga ibang foreigner, to isipin natin. May mga ibang foreigner na iniisip nila na pineperahan lang sila ng babae. Kaya nga nag-aas ng ng mga sexy photos na 'di ba? May mga ganun kasi nga napapanood ko nga siya sa YouTube. Tapos, eto na. Padala nga, di ba? Sabi ko, bakit ang laki ng pinadala mo? Kasi ang pinadala niya nung una, 24,000. 26,000. Ayun ang pinadala niya nung una. Sabi, sa akin, malaki na yun kasi wala pang nagbibigay. For the first time ever, walang nagbigay sa akin ng ganyang pera. Alam mo yun? O sabi niya, naiintindihan daw niya kasi wala daw akong trabaho, ganyan, wala raw akong pagkain. Alam mo yun talagang pabaksak ka na, paganyan ka na, Tapos bigla kang dumating yung blessing na hinihingi mo kay God. Tapos bigla kang unti-unting gumanyan, di ba? Ayun, ganun yung feeling ko. Hindi ko ma-explain ng maayos. Yung, alam mo talagang, paano ka na, paganyan ka na, paano ka na talaga, pabaksak ka na, alam mo yun? Tapos yun, doon na nag-umpisa. Tapos yun nga nung time na yun, gustong-gusto niya na akong makita. Nung time na yun, sarado yung borders ng Philippines bawal ang mga foreigner, di ba? Nagbukas lang ang nung 2020, February, naalala ko yan. Kasi, dyan siya, unang bumili ng ticket. Biruin mo yun, 2 years kaming LDR, walang kitaan. 'Di ba? Syempre, doon nakilala namin ng isa't isa, lagi namin kausap yung sarili namin, ganyan-ganyan. Lagi kami nagtatawagan. Tapos simula noon, lagi na siya nagpapadala sa akin. Lagi niya na akong sinusustentuhan every month. Nagpapadala siya sa akin mga 16,000. Kung ano yung sweldo ko doon sa trabaho ko, ayun yung pinapadala niya every month. So, para ang ending, nagkaroon ako ng trabaho, 'di ba? Pero hindi totaling trabaho kasi pinapadala niya ako ng 16,000 every month. Ayan, sinabi ko na sa inyo, 16,000 lang po ang pinapadala niya kasi ayoko naman manghingi ng sobra-sobra. Anong gagawin ko sa perang 'yun, 'di ba? Mawawaldas ko lang 'yun sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. 'Di ba? Tapos minsan pag may natitira sa akin, tinutulungan ko yung mga yung mga magulang ko, nagpapadala ako sa tatay ko nung time na yun kasi nasa probinsya siya. Papadala ako sa tatay ko, tapos napagawa namin yung bahay namin paunti-unti sa Isabela, kahit na hindi perfect. At least paunti-unti siyang Tapos ay nung bumili siya ng unang ticket niya,
February 2022. Magba-Valentine's yun. Alam ko, naalala ko kasi, ang daming, parang COVID ba yun eh. Tapos, meron pa silang, noong time na yun, hindi na yata uso yung, tag doon, yung ikukulong sila sa isang lugar. Tapos, quarantine. Ayun, hindi na uso yun. Yung time na yun. So, ang ending, sinundo ko siya sa airport. Ayun, yun na yung namin, yung simula namin. Diba? Tapos after nung first meet namin, nag-propose siya bago siya umuwi. Tapos, nag-file na siya ng K1 visa. Ayun po yung istorya ng buhay namin ngayon. So, hanggang ngayon, hari nawa, diba? Natutuwa ako at hindi magkalamat ang aming relasyon, diba? Ako naman kasi, pagka pinakitaan mo talaga ako na mahal mo ko, isusukli ko talaga sa'yo na sobrang mahal din kita, diba? Kahit pamilya mo yan, mamahalin ko rin yan. Ganun ako magmahal. Kaya pagka pinakitaan mo ako nang hindi ako importante sa'yo, hindi mo ako pinahalagahan, parang, ay, sino ka ba? Gaganunin kita. Kasi, di ba? Sabihin na natin yung mga libra ganyan talaga. Di ba? Kaya, matuwa ka pagka minahal ka ng libra. Ayan na naman. Ano naman tayo sa saksak? Ganito lang talaga ako kasi, ewan ko, kakaiba rin talaga yung personality ko. Kaya sabi ko sa sarili ko na siguro iba talaga magmahal ng mga libra. Kasi, alam mo, nandun yung faithful, honest, tsaka yung sobrang pagmamahal na hindi mo pa na-experience. Kaya nga sabi sa kanang asawa ko na sobrang lambing ko daw, sobrang alaga ko daw, sobrang wife material ba? Kaya sabi ko sa sarili ko na thank you kasi na-appreciate ako ng asawa ko, di ba? Kahit na hindi ako nakakatulog sa mga bayaran ng bills, diba? Na lang ako kasi basta natutuwa ako. Masaya-saya ko kasi basta natutuwa talaga ako. Kahit na hindi naman ako masamang tao, di ba? Ang galing ni God na binigay niya sa akin yung yung hinihiling ko sa kanya. Gato po ako pagka nagdadrama. Iyak tawa. Basta natutuwa ako kasi ang tagal ko nang hinihiling yun. Kay God niya yun lang binigay, di ba? Tapos nandito na ako parang saya-saya. Tapos ang saya-saya pero tahimik, di ba? Pwede ka magdrama, di ba? Ganyan mga ganyan. Kasi kinukuha ko ay video para isa sa sarili ko. Alam ko rin, as may na-share din ako sa ibang tao, di ba? Natutuwa lang talaga ako. Kasi, alam mo yun, yung tagal mo nang hiningi kay God. Ngayon lang niya binigay, di ba? Bubuhay mo, naghihilig ka lang. Bata ka pa, naghihilig ka na lang. Sana yung asawa ko yung ma-appreciate ako yung sobrang bait, pati sa mga pamilya ko, di ba? Kasi hindi ko na-experience yun sa mga noong una ko relasyon, sobrang sama. Talaga. Yung araw-araw kami nag-aaway, ganyan, ang hirap. Ang pangit ko. Ang hirap talaga sa relasyon na lagi nag-aaway. Kaya nga sa namin. Tagal lang guys. Sa 4 years namin ngayon. Hindi pa kami nag-aaway ng malala. Yung, alam mo yung sakitan. Sabi niya kasi, hindi daw siya naniniwala sa mga sakitan. Ganyan. Kasi si Paper, pag nagsalita rin yan, tumatagos sa buto ko. Parang sinasaktan na ako. Kaya hindi siya naniniwala sa sakit kasi sa salita daw. Mamamatay na daw ako pagka nagsasalita siya ng mga ganyan. Kaya hindi siya nananakit ng babae. Natutuwa ako kasi never ako nakamit na lalaking ganyan. Nagpapasalamat talaga ako kasi
Basta, bite-bite paper. Sana, huwag mo na siya kulinigan. Thank you guys for watching this video. And sana may natutunan kayo. Ipapakita ko sa inyo yung dating site na in-install ko. Na-i-install po siya sa Google. Ba't parang umiiyak pa rin ako? Tears of happiness po to, Paki ko umiyak to. Kaya ayoko umiiyak eh. Na-i-install po siya sa Google. Punta po kayo sa Google, tapos search nyo, Date in Asia. Hindi po siya na-install sa sa app. Hindi po siya na-install doon. Punta po kayo sa Google, search Date in Asia, tapos doon nyo po makukuha yung link na dinownload ko nung nag-dating site ako. Kaya, thank you guys for watching this video. Mahaba-haba na yung kwentuhan natin. Don't forget to like and subscribe our channel, diba? Thank you po sa lahat nag-subscribe at nanonood ng aking video kahit na wala namang kakwenta-kwenta, diba? Pinagtsatsagaan nyo pa rin. Sabi nung nag-comment, pinagtsatsagaan daw niya manood ng video ko. Nakakatuwa. So, thank you po sa lahat na nanonood, diba? Huwag po kayo magsawa sa aking video. At maraming salamat po sa patuloy po kayo nanonood ng aking wala kang kwento-kwentang video. Thank you po. God bless.